Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na lumulubog na brake pedal. After ko may connect itong fitting dito sa master cylinder, ito namang dalawang nut na number 12 ang ilalagay ko dito sa brake master assembly. Tapos gagamit na ako dyan ng socket wrench na number 12 para i-final ko na yung higpit dito sa dalawang nut ng brake master assembly. Make sure lang na mahigpit yung dalawang nut para wala siyang singaw. Pag okay na, isunod mo nang ilagay itong vacuum hose dito sa hydrovac. Tapos gamit ka ng plier para mailagay mo yung hose clamp niya. Tapos yung dalawang fitting, higpitan mo na rin gamit yung open wrench na number 12. Pati itong strainer niya, huwag nyo kalimutang ilagay dito sa reservoir ng brake fluid. At yung socket wire ng brake master assembly, i-connect nyo na yan. At pag wala ka nang nakalimutan, pwede mo nang start itong makina. Start! Bomba preno! Pina-start ko itong makina mga boss dahil magbi-bleed naman tayo para matanggal yung hangin dito sa loob ng cylinder. After ng ilang seconds, ipatigil mo yung pagbomba sa brake pedal. Importante na nakadiin ka sa brake pedal habang niluluwagan mo itong fitting niya para yung hangin lumabas, tsaka mo ngayon higpitan siya ulit. Tapos ipapump mo ulit yung brake pedal. After ng ilang seconds, ipapatigil mo yung pagpump, yung isang fitting naman ang luluwagan mo para lumabas din yung hangin dyan. Uulitin nyo lang yan mga boss hanggang sa yung fluid na lalabas buo na siya at wala nang hangin dito sa cylinder. At syempre naman dapat yung brake pedal nyan normal na rin siya. Bomba! Perme, din lang! Bomba! At dahil sa buo na brake fluid na lumalabas dito sa brake master cylinder, dito naman ako sa ABS niya magbi-bleed. Same procedure lang mga boss ng pagbi-bleed. Ipapump yung brake pedal, after a seconds luluwagan mo itong nut dito sa ABS niya gamit itong open wrench na number 10. Tandaan nyo mga boss, pag naluwagan nyo na itong isang fitting dito sa ABS, pag sumingaw na yung fluid, higpitan nyo na siya ulit. At dahil nga sa meron niyang apat na fitting din yung i-bleed nyo. Kaya ako naman bleeded itong ABS niya mga boss dahil nga sa yung fluid niyan masyado nang malapot at marumi. Ilan na rin kasi yung na-experience ko kaya nasira ang ABS dahil nga sa marumi na brake fluid. Pag malinis na yung brake fluid na lumalabas dito sa ABS niyo mga boss sa bawat fitting niyan, pwede nyo na siyang tigilan. Importante lang mga boss na pag nag-bleed kayo dito sa ABS, may naka-ready kayo na basang-basahan para yung fluid naman hindi kumalat. At dahil sa malinis na yung fluid na lumalabas dito sa ABS pag binibleed ko, ako naman yung mag-check dito sa brake pedal ni customer. Pwede kasi sa kanya okay na yan pero sa akin hindi pa. Apakan ko yan mga boss. Hindi ko na pinas-forward dito mga boss para makita nyo kung ano yung nangyayari sa paggawa ko. At salamat naman dahil hindi na biglang lumulubog itong brake pedal niya. Lumumbot na yung brake pedal, ano? Pansin mo? Ano yung tigas yun, tapos biglang lumulubog. Pero ngayon mga boss, okay na itong brake pedal ni customer. Yan ang normal, no? Lambot. Miss ko nga kanina sobra sa adjust eh, kaya ako chinek up yung likod. Kaya umiikot. Oo. Umiikot eh. Sobra siguro sa adjust. Hindi ko muna sinasabi sa'yo. Yeah, Kaya nga tinanong kita kung in-adjust eh. Kaya sobrang tigas ng brake pedal. Inisip ko, yung pagkaka-adjust nung preno, ngayon nakita ko okay lang. Sabi ko, dito siguro problema nito. Dito tayo sa gulong. Dito natin yung apat na gulong. Pakapihit manibela. At kahit na okay na yung preno nito, palitan ko pa rin yung brake fluid niya dito sa bawat preno niya sa gulong. Ganon din mga boss, ipapump yung brake pedal. After ng ilang seconds, ipapapirmi mo, nakadiin sa brake pedal, luluwagan mo na ngayon itong bleeder niya. O, di ba? Ganon lang siya kadali eh. Sa pag-bleed naman na ginagawa ng mga boss, pag nakita nyo na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder niya, malinis na, pwede nyo nang tigilan yan. Bigyan ko kayo ng idea sa pag-bleed mga boss. Sa experience ko, pag ako nagbi-bleed sa bawat preno nito, 4 na beses ko lang yan nauulit. Malinis na yung fluid na lumalabas dito sa brake caliper niya. Maging dun sa brake cylinder, ganun din. At lagi nyo naman tatandaan, sa pagbi-bleed, laging same procedure lang. Kung paano kayo nag-bleed sa kabilang side, dito, ganun din. At higit sa lahat, kung merong cap itong bleeder niya, huwag nyong kalimutang ibalik para yung fitting niya hindi marumihan at hindi magbara. Perme! Bomba! Perme! O di ba mga boss, nakita nyo naman, ganun lang kasimple sa pagbi-bleed. Pit manibela! Up!
At dahil sa okay na ako dyan sa harapan mga boss, dito naman ako ngayon sa likuran. Dito medyo masikip mga boss kaya didiskarte ka dito. Pero kung natatakot ka naman isiksik yung kamay mo dito sa gulong, baka mamaya bigla kong mabante yan, putol ang kamay mo, kasama papati itong braso mo, pwedeng humiga ka na lang para isang ramdaman lang yung sakit, hindi mo na maaalala. Pero meron naman akong paniniwala na pag mabuti yung ginagawa mo, kahit ano mangyari hindi ka pababayaan ng Diyos. At napatunayan ko naman yan mga boss dahil kahit mag-isa ko lang gumagawa na kahit anong laki ng problema ni customer, sa awa at tulong ng Diyos nagagawa ko naman. Kaya nga yung mga basher ko mga boss, kumunti sila, alam nyo kung bakit? Nakikilala tuloy sila ng mga tao. At kung meron silang talyer, apektado na. Kasi sinisin ng mga viewers ko yung tao na nag-comment sa akin ng masama titignan niya, makita niya may talyer pala. O di sinira mo lang yung talyer mo, pinakilala mo na delikado kang pagawaan. Tandaan nyo mga boss, ang nagagalit lang naman sa paggawa ko ng video, yung gumagawa ng masama. Kasi kung mabuti kang tao, wala naman akong ginawang masama sa'yo, dapat nakanood ka ng libre, magpasalamat ka pa nga Kung may mali naman sa ginawa ko, ang una magre-react si customer, hindi ikaw. Kaya lang dahil sa mga video ko, hindi mo na naiisahan yung mga customer, magagalit ka nga sa akin. Pero kung iisipin nyo, isa sa nagpabagsak sa inyo kaya humina yung trabaho nyo, yung kakapintas nyo sa akin na basic lang ang alam ko. Kaya yung mga customer, lumakas tuloy yung loob para gawin nila yung sasakyan nila. Yun nga lang, kayo yung nawalan at si customer naman ang nakinabang. Kaya salamat sa mga basher dahil sa inyo, natulungan nyo ako para lumakas yung loob ng mga customer. Balik na ako sa trabaho mga boss, kung makikita nyo, chinecheck up ko itong brake pedal ni customer. So far, okay naman siya, hindi na siya lumulubog. Kaya ang susunod ko naman gagawin dyan mga boss, syempre yung brake fluid niya, i-check nyo dito sa reservoir. Importante na bago kayo mag road test, masalinan nyo muna ng brake fluid, itong brake fluid reservoir niya. At para malaman nyo rin mga boss, bago ko simulan yung trabaho dito sa sasakyan ni customer, dahil nga sa napagawa niya na itong sasakyan niya, check ko muna itong preno niya sa likuran. Kung okay ba yung pagkakagawa ng preno, hindi ba siya kapit o tama lang yung pagkaka-adjust, ganun yung pag-check na ginawa ko. At nang inikot ko yung mga boss, tama lang yan, hindi naman siya kapit. Okay yan. Pero dito sa kabilang side mga boss, hindi ko pa yan nag-check up. Kaya ang gagawin ko, i-jack ko rin yan tapos ikutin ko itong gulong. Ang napansin ko sa pagkaka-adjust dito mga boss, masyado siyang kapit. Biro may gulong na yan tapos hirap pa siya ikutin. Okay lang sana kung medyo mahigpit ikutin yan, kung drum brake lang ang nakalagay. Pero pag may gulong na, dapat pag inikot mo yan, pre-wheeling siya. Kasi ang possible nun, pwedeng manikit yung gulong. Pag nasa biyahe na si customer, lalo na't naayos ko na yung brake master nito, tapos medyo kapit yan, pwedeng manikit itong isang gulong niya dito sa left side, sa rear. Kaya importante na ma-adjust ko paluwag itong preno niya. Nakita nyo mga boss, ang kintab ng brake shoe. Ibig sabihin yan, habang tumatakbo si customer, nakakapit itong brake shoe dito sa brake drum niya. Gaya nga ng sinabi ko, dahil normal na yung brake pedal ni customer or naayos ko na yung problema dito sa brake master niya, pwedeng manikit na ito pag tumatakbo. Pag ganyan mga boss, nahapit yung pagkaka-adjust ng preno nyo, tanggalin nyo yung gulong, tapos yung brake drum, tapos gamit ka ng liha. Kahit hapyawan mo lang ng pagliha yung brake drum, pati yung brake shoe, tsaka mo yung punasan ng basahan yan. Para kahit papano malinis, tsaka mo ngayon i-adjust itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, pihitin mo lang yan paluwag. Mapapansin mo yung ipin yan sa adjuster, paayon. Kumbaga mga boss, ibabalik mo lang naman yung adjuster para pag nilagay mo itong brake drum, maluwag na siya. Ayun na mga boss, ilagay ko na itong brake drum. Dapat pag sinalpak mo itong brake drum, swabe siya, o diba? Tapos ikutin nyo itong brake drum na ang pakiramdam nyo parang sumasabit siya dito sa brake shoe. Ibig sabihin ng mga boss, okay yung pagkaka-adjust nyo. Na pag inilagay mo na itong gulong, pre-wheeling na yan. Pero pag maskip mong inilagay itong brake drum, naku, wag ka nang umasa. Pag nilagay mo yung gulong, pigil ang ikot niyan. Nasa bandang huli, mamumroblema ka pa. Kaya dapat, pag nag-DIY kayo, siguraduhin yung maayos yung pagkaka-adjust nyo ng preno. Ayan, ganyan mga boss, diba? Pre-wheeling na siya. After nyan, syempre, dahil nag-adjust ako ng preno dito sa likuran, ibig kong sabihin, itong side, medyo pinaluwagan ko. Importante na ma-check nyo yung handbrake. Dapat, normal pa rin yung handbrake nyan. Sabi, excuse me. Tamo? Naging normal tuloy. Kasi masikip dyan, sa kabila At dahil sa okay na ito mga boss, unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sabi ko sa kanya kung pwede lang naman mamaya na siya magpaulan kapag magro-road test na kami. Kaya lang mga boss, eksakto nga, tama. Kita nyo, pumapatak na yung ulan at magro-road test na kami ni customer. Tapos itong malakas na ulan parating na rin.
Ilang beses na rin kasi sa akin nangyari yan mga boss, nakikiusap lang ako sa Diyos na pagkatapos kong gumawa, tsaka na siya magpaulan. Ito na mga boss, kung mapapansin nyo, bubuhos dyan yung malakas na ulan. Tapos ito naman si customer, medyo alanganin pa siya sa pagkakagawa ko dito sa preno niya. Iniisip niya na baka daw bigla pan lumubog. Pero sa awa at tulong ng Diyos, naging okay na itong sasakyan ni customer. Lakas ko lang ulan. Preno. Okay. Good to be true. Okay, yan. Pero nasa isip ko pa rin, baka lumubog. Ba't nasa isip mo? Kasi gano'n kanina eh, mabiyahe kami, di ba layo nito? Ngayon, wala na pa ako. Malambot na siya. Dapat malambot na yan. Kaya tigas eh. Hindi na matigas. Tapos nito? Pasig. Ito yung Pasig. Preno. Ano? Lambot na siya? Hindi na Hindi siya lumulubog? Hindi na lumulubog. Kahit na okay na itong preno ni customer, tuloy pa rin kami sa pag-road test. Maganda na yung sigurado. Preno. Okay. Smooth. Laylay, dumayo ko pa tol. Meron akong video. Gagayahin na lang, hindi pa ginaya. Eh pag ginaya ko kasi, mamaya masumablay nga ako. Iba pa rin talaga nakikita mo ng live eh. Para ano ka ulit. Yan. Diyan mo subukan yung preno, yung mga ganyan mga pababa. Diyan siya nag-ano eh. Oo, yung lalubog eh. Diyan siya nalubog eh, yung mga mababagal na alangan. Andar. Lumalabas siya sa alanganing pababa, lulubog yan. Yung matuli ng takbo mo, biglang tapak ka, lulubog yan. Doon lumalabas Pero yan. yung unang ginawa mo eh, no? Kailangan mahaba ang biyahe. Di ba? Alin? Yung unang ginawa mo, kailangan mahaba mo ni andar niya bago siya mararamdaman na lumulubog. Doon kasi nararamdaman ng customer. Oo. Kung sa akin, mayat-maya eh. Kasi yung doon ako mabase sa reklamo kasi. Ang reklamo mo kasi, di sa mayat-maya, di doon tayo mag-road sa mayat-maya na preno kung lulubog. Eh sa kanya naman sa sa long drive. Di sa long drive naman ako. Kasi ganoon ako doon, ibibigay ko yung gusto ng customer. Kasi nararamdaman niya, ganoon. Hindi yung para ako yung humatol, di ba? Dapat ang hahatol yung customer kung okay ba yung gawa mo. Hindi yung magpa-follow up ka, okay na yan. Ay, hindi ako nagaganon. Ay ngayon, okay na ba siya? Okay na. Siguraduhin mo ha. Maganda kasi mga boss, si customer ang pahatulin ko para wala kayong masabi. At dahil okay na ito, nagkwento na si customer sa karanasan niya. Doon nag-aloko-loko. Sinabi namin yung problema namin. Sige, ano natin yan, machine shop natin yan. Tapos nung nakuha ko yung pinamachine shop, yunta ko ngayon yung pwesto kasi kilala ko yun. Papamachine shop kami doon eh. Brother, magkano ganito ganyan, haras? 700. Tapos hiningan pa ako ng 50 pesos para kasi mabilis na yung pagkakagawa. Hindi, ibig ko sabihin, magkano singil sa'yo? 700, ginawa 800. Hindi, 1.5 ang isa. Ay, ganun? Nagtanong ako doon 700, meron siya 800 bawat isang ganun. Ang patong niya kalahati. Mahigit pa kalahati talaga, 800 eh. Sabi 700 ang presyo. Tapos may labor ka pa, no? Oo, tapos may 50 pesos pa na kasi napabilis na yung pagpapamachine shop. Diyos ko. Sabi ko, naramdaman ko ako nang magdala. Ako lang kasi doon eh. Pwede lang ang lakarin eh. Eh siyempre, tiniwala ko sa kanya. Ano naman connection nung pag-repace sa paglubog ng brake Yung nga isip ko, napanood na kita bago yun eh. Kasi problema ko ito matagal na eh. Bago ko dalhin to sa Petro, napanood ko na. Sabi ko yung miss ko, dalhin natin doon. Eh, eksakto, nagpapa-PMS kami. Dumaan na kami sa Petro. Nakuwento niya ngayon. Doon siya nakaganoon ng idea na, kaya pera to. Nayari ka pala, no? Hindi, okay Kalbo kasi yung brother eh. Okay lang kasi magbayad talaga Pagbalik, na. gusto niya agad yung dalawa sa dulo. Oo, sabi niya, pagbalik mo ng pagbago mo, pagpapa-casual ka ulit o PMS, doon na natin tryin yung dalawang likod sa likod. Nakakahiya. Eh, binalik namin sa kanya, hindi, baka yung dalawang gulong pa sa likod, kailangan yan pa natin ulit. Sabi ko, hindi. Talagang nakipag-aapay na ako sa miss ko, dali natin ito kay kuya. Kay Sir Ray, papaliain natin, palinis natin. Hanap kita ngayon ulit sa YouTube. Eh, nandun ka na eh. Nakunta ko na sa YouTube ko na eh. Nasa cellphone na kita eh. Pinanood ko. Kaya nung gabi, nag-message na ako sa'yo.
Sabi ko, baka tulog Ang na to. lakas lang ng tsamba mo, no? Oo, magko-comment ako. Saglit lang, ano? Eh, Saglit lang. may kasamang pray syempre. Hindi pwedeng walang pray yun. Sabi ko sa kanya, paggawa na, Yung delikado. talang Oo. yung maririnig mo sa akin, taon bago, iba. Ikaw, May mga comment pa doon eh, Sir Ray. Ilang araw? Sa ata. Yun lang mismo. Pinapunta mo kasi- na ako kinabukasan. Yung reason mo kasi inisip ko agad, Maluloko. maloloko to. Hindi, tsaka kasi... Ayun ang iniisip ko lagi. Sabi mo, galing na rin sa'yo na rin galing. Mm. Ang Diyos may ginagawang paraan. Oo. Kaya hindi mo kailangan magalit sa akin. Pag gusto ng Diyos na magawa kita agad, mangyayari Ayan, yun. mangyayari. Ngayon, Kasi kung hindi inuutos kita sa'yo. mapansin, hindi ko talaga nakikita yung No. message mo. Bakit naman sa'yo, isang Sa akin, message mo? saglit na, isang comment ko lang, oh. Eksakto. Mm. Diba? Yung haba pa ng comment ko na, sinabi ko nga gano'n. Nakwento mo nga sa akin, sabi ko, niloloko to. Grabe panloloko ginawa dito sa tao na to. Kaya sinagot kita. Dito, sir. Dito. Yun lang naman naging reason ko kaya kagad kita sinagot. Dahil nakita ko yung ang haba ng message mo, binasa ko eh. Kulang pa nga yun eh. At Dadagdagan ko pa eh. ang lalayo ng mga ginagawa dito. Biro mo, napagastos ka na, pinatungan pa. Oo. Yan mga boss ang naging karanasan ni customer sa gumawa ng sasakyan niya. At yan ang ikinagagalit sa akin ng mga mekaniko. Sasabihin nila, pa-Diyos-Diyos ka pa, naninira ka naman. Tandaan nyo, hindi pinakikinggan ng Diyos yung panalangin ng masamang tao. Kita nyo, sabi ko, Panginoon, pagtapos ng trabaho ko, doon ka na magpaulan. O kita nyo, nung mag-rotis kami, doon umulan. Ngayon, bumalik na kami ni customer, tumigil ang ulan. O kita nyo, basa pa yung daan, no? O hindi pa pagmamahal ng Diyos sa akin yan. Yung mag-isa ko lang na gumagawa, tapos may problema pa yung sasakyan, sapat na yun mga boss, na merong tumutulong sa akin na Diyos. At doon naman sa mga subscriber ko, sana pagpalain kayo ng Diyos. Ganon din sa lahat ng viewers. Salamat sa panonood. Okay lang kung gusto nyo i-subscribe itong channel ko. Maraming salamat. The best. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.